Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin kung ano ba ang reality sa pagiging virtual assistant. Sa panahon ngayon, marami ang gustong pumasok sa pagiging virtual assistant. May iba nga na handa nang mag-resign dun sa kasalukuyan nilang trabaho. So marami ang gustong pumasok sa pagiging virtual assistant kasi nga daw ay komportableng nagtatrabaho, nasa bahay lang, gustong umiwas sa traffic, kasama mo yung pamilya mo kung magtatrabaho ka, of course dollars yung kikitain, at maraming mga coaches ang nagpapakita ng 6-digit earner daw sila at yung kanilang fineflex ng mga cars, bahay, pera. So, marami tuloy na iengganyo na pasukin ng pagiging virtual assistant. Pero, ano ba ang mga dapat mong malaman bago mo pasukin ng pagiging virtual assistant? So, lahat ng sasabihin ko dito ay base lang doon sa experience ko as a virtual assistant from 2017 until now. Ano ba yung mga nangyari doon sa mga panahon na yon? So, maaari yung experience ko ay katulad din ng iba, maaari naman ay hindi nila naranasan. Pero, somehow magiging reference mo din bago mo pasukin ang pagiging virtual assistant. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang pinakaayaw ko sa pagiging virtual assistant ay yung biglaan kang mawawalan ng trabaho. Yes. Magigising ka na lang na wala ka ng client, magigising ka na lang na end na yung trabaho mo, at ang pinaka-worst doon ay baka hindi pa bayaran ni client yung trinabaho mo. Suwerte kapag ang nawalan ka ng trabaho, in-inform sa'yo at binayaran pa rin yung mga trinabaho mo. Dito sa pagiging virtual assistant, kapag ikaw ay natanggal, let's say matagal ka na sa company, 4 years, 5 years natanggal ka, wala kang makukuhang back pay. Sunod natin, yes, pag nagtatrabaho as virtual assistant ay komportable, hindi ka gigising ng maaga, hindi ka magta-travel, pero meron din yan syempre pagiging disadvantage. Yes, kasama natin yung mga family natin. Pero habang nagtatrabaho ka sa bahay, meron ka ring stress na mararamdaman. Una, kasi makaka-feel ka ng loneliness o yung magiging isolated ka. Dahil ikaw lang yung nagtatrabaho, yung mga kasama mo ay nagtatrabaho rin remotely. So, walang mga friends o magkakaroon ka ng friends pero hindi yung asing kadaldalan mo katulad sa trabaho. Tapos, kung ikaw ay hindi sanay, siguro sa una ma-enjoy mo siya na nandito ka lang sa bahay. Pero pagkatagalan, mafe-feel mo na gusto mo na rin magtrabaho sa labas. At kung sanay ka naman na, pagkatapos ng trabaho, gusto mo ng gimmick, ganyan. So, dito ay minsan, pagkatapos ng trabaho, jump ka na kaagad dun sa bed. Tapos, pag sa bahay ka pa nagtatrabaho, maririnig mo yung away ng mga anak mo o yung asawa mo tsaka yung anak mo. Kung may hinahanap sila, maiistorbo ka, at lalong-lalo na kapag dumating ang Shopee or yung Lazada o yung delivery yun sa tubig. So, maiistorbo ka rin at mai-stress out ka, lalo na kapag nasa middle ka ng ginagawa mo. Sunod natin, yung misunderstanding o yung miscommunication. Kasi nga, ang pagiging virtual assistant, ang language na ginagamit natin o yung client din natin ay mga taga-ibang bansa. So, English yung ating ginagamit na language dito. Hindi porket sila ay nasa ibang bansa ay magaling na rin sila mag-English, hindi. Mai-stress ka kasi minsan hindi ka naiintindihan. Minsan hindi mo din ma-express yung sarili mo. Though alam mo yung ginagawa mo, hindi mo ma-express ng maayos. Minsan nagkakagulo din dahil yung task, ito pala yung ibig sabihin ni client, tapos ito yung ginawa mo. So, may stress out ka. Next is yung work-life balance. So, dito, masasabi mo na lalo na yung mga nag-flex sa TikTok, sa Facebook na work-life balance sila, na nakakagala sila, totoong maaaring mangyari yon. Pero hindi sa lahat is nangyayari yon. Dahil kung hindi flexible yung time mo, let's say meron kang trabaho 4 to 12 yung schedule mo, so kailangan mo pumasok ng 4 hanggang 12. So, minsan nakaka-miss ka ng mga event sa family, minsan naman ay hindi mo na namamalayan na wala ka ng time do sa family mo kasi more on work ka na. Syempre kumikita ka, naiengganyo ka, pero may mga namimiss ka na ring event sa kanila.
Tapos karamihan dito, yes, maiengganyo ka lalo na kapag kumikita ka na. Maiengganyo ka na tumanggap ng ibang trabaho. Minsan hindi na natin kinakaya, natanggap tayo para lang sa pera. Minsan naman ay talagang pinipilit natin yung sarili natin na mag-work para tayo ay kumita. Pero hindi natin alam na yun pala ay magkakaroon ng problema sa health natin, sa mentally tsaka sa physical. So, sa next video ko pag-uusapan natin kung ano may mga nangyari sa akin kasi dati rin ako ay workaholic. As in, trabaho lang ng trabaho. Next, irregular schedule. Dahil nga ang mga client ay nasa ibang bansa, yun yung sinusundan nating trabaho o oras ng trabaho. So, panggabi, okay lang naman, puyat naman ako. Yes, mag-work tayo ng gabi, pero halimbawa may family meetings or gathering tayo sa umaga, so wala ka ng tulog, tapos mag-work ka kaagad or mag-work ka sa susunod na schedule mo. Ito yung isa rin sa mahirap sa pagiging virtual assistant. Okay, next is high expectation and pressure. Kasi minsan, nilalagay natin sa CV natin, no? Lalo na yung mga nag-fake it till you make it dyan. Nilalagay nyo lahat noong mga information na minsan hindi naman natin alam. So, si client nag-e-expect, no? Na magawa mo yung mga task na yun kasi yun nilagay mo. So, ikaw to magkakanda-ugaga kung paano mo siya gagawin. So, napipressure ka kasi ang laki na expectation sa'yo ni client. Tapos minsan, hindi tayo makakahingi ng tulong ni client kasi may mga iba't ibang klase ng business owner. Yung iba ay nakadepende lang talaga sa virtual assistant. Hindi sila sa'yo magbibigay ng help. Ang more on ano lang sila, gusto nila is result pero walang support. Magkakaroon ka ng pressure dito at minsan ay mababurnout ka talaga. Yung iba naman ay eto na nga, handa na or gusto nilang mag-transition sa pagiging virtual assistant at iiwanan or magre-resign doon sa trabaho nila. Ako, personally, hindi ko nare-recommend na mag-resign kayo agad para makakuha kayo ng trabaho sa pagiging virtual assistant. Dahil nga doon sa mga una kong nasabi, hindi siya stable, bigla siya nawawala. Kung kaya nyo at kung meron kayong malaking ipon, so pwede nyo yung gawin. Pero kung wala naman, ay wag na muna kasi hindi mo masabi, hindi talaga siya stable for me kasi marami na akong nakitang client na bigla-biglang nagtatanggal ng virtual assistant kapag hindi nila makita na nag-grow yung yung company nila or may nangyaring hindi mo inaasahan, tsugi ka kagad. Paano kung iniwan mo yung current na trabaho mo na kasi nga, syempre, pag matagal na nababurnout na, tapos lumipat ka dito, bigla ka rin naman natanggal, at napakahirap ngayong mag-apply ng trabaho, no? Kahit nga minsan may experience ka na, mahirap dahil sa laki ng competition na yun, na ang dami-dami nang gusto maging virtual assistant. So, hold ka muna dun sa trabaho mo, wag ka agad-agad bumitaw at lumipat sa pagiging virtual assistant. Tapos, biruin mo kung iiwan mo yung current na trabaho mo na meron kang binabayaran na benefits like SSS, Pag-ibig, PhilHealth, tapos yung HMO mo. Tapos lilipat ka sa virtual assistant na ikaw mismo ang magbabayad. Yes, may mga agency company na provide nila yung mga to. Sinabi ko, pero hindi again lahat, lalo na pag direct. Hindi kanila ibibigay sa'yo yung mga ganong benefits. Lalo-lalo na yung HMO, para sa akin, napakahalaga ng HMO. So, minsan, pati diba sa company yung HMO, pati yung mga anak natin, asawa natin is kasama dito sa pagiging virtual assistant. Ikaw mismo ang magbabayad ng lahat ng yon. Yung mga holidays, no? Hindi siya bayad. Minsan pumapasok, hindi nila ino-observe yung holiday dito sa Pilipinas. Hindi siya magiging double pay kung pumasok ka. At kung sanay ka na nagli-leave, pwede naman mag-leave of course. Pero kadalasan ay may pasok tayo sa mga holiday dito sa Pilipinas. At huwag kang mag-expect na ito ay double pay or triple pay or merong kadagdagan na rate doon sa sweldo mo.
No, hindi ganun nangyayari dito sa pagiging virtual assistant. So, yung mga sinabi kong yun, yung makakapag-help sa inyo para may prepare nyo yung sarili nyo kung kayo ay magta-transition dito sa pagiging virtual assistant. May share ko lang, no? Ang pinaka-worst na experience ko sa pagiging virtual assistant ay 3 months na hindi kami binayaran ni client. Bakit naman ganun? Bakit yun naman pinayagan? Dahil nga, alam namin na nag-work pa yung company, meron pa kaming tinatrabaho, na delay lang yung sweldo. Nag-work pa rin kami tuloy-tuloy, and then 1 month delay, binigay na ng pinaka-second, yung second month naman is yung sumunod na month na rin binigay, until na nga nung 3rd month, nag-stop na kami at wala kaming nakuha. So, yun yung pinaka-worst ko na experience. And nung humahawak ko ng mga tao, nakakita ko na bigla nang tinatanggal kasi nga ay may nangyari sa company na out of control naman ng company, which is nangyayari talaga na nagle-lay off. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag natanggal ka or what, may nakukuha kang pera. Sa pagiging virtual assistant, wala. Pero okay naman yung company namin dati kasi binibigay yung last na sweldo. Unlike sa ibang company na as in wala ka nang makukuha kahit yung last na sweldo mo, hindi. Hindi ko kayo tinatakot, no? I just want to give you yung reality dito sa pagiging virtual assistant. Sinasabi nila madali. Walang trabahong madali. Lahat is kailangan natin paghirapan. Lahat ay dumadaan sa paghihirap. Medyo maganda lang siyang tingnan kasi nga is nasa bahay, nakapanjama ka. Pero meron din namang struggles na nangyayari kapag ikaw ay nagtatrabaho sa bahay. Yung mga fine-flex ng inyong mga coaches, maaring dumaan kasi sila, hindi naman nila yung nakuha ng isang snap lang, no? Dumaan din sila, sure ako, sa mga pagsubok, ilang years na sila nagtatrabaho bago pa nila makuha yun. So, kung may goal ka, again, maging isang virtual assistant, ang pagiging pwede lahat ay pumasok sa pagiging virtual assistant, pero hindi lahat ng tao ay para sa pagiging virtual assistant. May ayaw na nagsawa na sa bahay lang, ayaw na nila. Meron naman hindi talaga sila matanggap-tanggap. Hindi, of course, maraming mga factors about doon. Tingnan mo muna. Lagi ko sa pag-aralan nyo muna. Maganda na panood nyo itong video ko kung tinapos nyo para makatulong sa inyo kung tama ba na maging virtual assistant ka. So, again guys, thank you so much for watching. I hope na nabigyan ko kayo ng idea dito sa reality na pagiging virtual assistant. Bye-bye!